Mga ulo ng mga naglalagablab na balita. Paghahanda ng mga tsuper para sa jeepney modernization hanggang Abril na lang. 3 lungsod sa Pilipinas nagdeklara na ng pertussis outbreak. Gera sa pagitan ng Palestine at Israel umabot na sa 31,000 katawang nasawi. Balita ng pangkasalukuyan sa Channel 01. Balitalakayan! Magandang araw mga ka-Spartan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamaiinit na issue sa bansa, ang pagpapatupad ng Jeepney Modernization Program ng ating pamahalaan. At ang huling extension nito hanggang ika-30 ng Abril. Nag-uulat, Sheena Atienza. Sa kasalukuyan, libo-libong tradisyonal na jeepney ang unti-unting pinalitan ng mga moderno at epektibong mga sasakyan upang maisaayos at mapabuti ang kalagayan ng pampublikong transportasyon sa ating bansa. Ang jeepney modernization ay patuloy na isinasagawa ng pamahalaan. Layunin ng jeepney modernization na mapalitan ng mga lumang sasakyan na mas moderno at eco-friendly na mga jeepney. Ngunit may mga pagbabago at hamon na kinakaharap ang mga tsuper at operator sa paglipat sa makabagong sasakyan. Isa na rito ay ang mas mataas na presyo ng bagong unit kumpara sa traditional na jeepney. Ayon sa mga tsuper, marami sa kanila ang nangangamba sa pagkakaroon ng sapat na pondo para sa kinakailangan pag-upgrade. Kaya't nagbigay ang pamahalaan ng mga extension sa deadline para bigyan sila ng mga sapat na panahon para makapaghanda. Para sa akin, talagang yung sabi ng mambabatas na i-piece out yung jeep ay para sa akin hindi talaga ako papayag. Dahil unang-una ito ang kinabubuhay ng aking pamilya. Talagang hindi ako sang-ayon ng kanila. Yun lang. Matapos magbigay ni Pangulong Marcos ng extension mula sa paunang deadline na ika-31 ng Disyembre noong nakaraang taon hanggang sa ika-30 ng Abril, inaasahan ng pamahalaan na aabot sa 85% ang makikitang sumusunod sa utos ng Public Utility Vehicle Modernization Program or PUVMP. Ito ang ika-8 extension para sa PUV, isang hakbang upang magpatuloy ang proseso ng PUVMP. Sa kasalukuyan, 76% ang nakonsolidang PUV sa buong bansa at 52% naman sa Metro Manila. Subalit, humigit kumulang 170,000 traditional na jeepney ang naglalayong maisama sa konsolidasyon. Sheena Atienza, nagbabalita sa Balitalakayan. Balik sa iyo, Suzanne. Maraming salamat, Sheena. Pumunta naman tayo sa susunod na balita. Sabi naman ng balitang yan, partner, hindi ko rin namamalayang iisang buwan na lang pala bago ang deadline ng jeepney modernization. Siguro nga dahil malapit na ang deadline, mas mapapabilis na ang progreso ng PUVMP. Speaking of mabilis, meron namang sakit na mabilis ang pagkalat, alamin sa ulat ni Sheila. 3 lokal na gobyerno na ang nagdedeklara ng pertussis outbreak sa bansa. Sa lungsod ng Quezon at lungsod ng Pasig sa Metro Manila at sa lungsod ng Iloilo sa Visayas. Ang ubong dalahito, ang kanyang mas sikat na tawag na tosperina, ay isang nakakahawang sakit na matagal nang laganap sa mundo bago pa magkaroon ng COVID-19. Noong 2018, may higit na 151,000 na kaso ng pertussis sa buong mundo. Ang ubong dalahit ay sakit na epekto ng bakteryang Bordetella pertussis at karaniwang dumadapo sa mga sanggol at bata, bibihira lamang sa mga matatanda. Importante ring malaman na ang pertussis ay nagagamot gamit ang iba't ibang spesipikong antibiotics. Ayon sa datos noong Marso, mayroon ng 862 kaso ng pertussis sa Pilipinas ngayong taon. Sa mga naitatalang kaso, 49 ang naitalang namatayan. 8 sa 10 mga kaso ng pertussis ay kabilang sa mga bata 5 taong gulang pababa. Sa kasalukuyan, mayroon pang 64,400 pentavalent na bakuna sa Pilipinas
at mayroon pang darating na 3 milyon galing sa ibang bansa. Ang bakuna ay pentavalent sapagkat nagbibigay itong proteksyon sa 5 sakit na diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, at Haemophilus influenza type B. May mga Tdap vaccines din para sa mga buntis na gustong mabakunahan ang kanilang mga anak. Inaasahan na sumunod sa protocol na magmask ang mga lungsod na may kaso ng tosferina para mabawasan na ang pagkalat nito. Nagbabalik sa'yo, Jenabel. Rochella, kamusta naman ang kaso dito sa lungsod ng Batangas? Delikado na ba tayo? Kailangan na ba nating magmask ulit? Batay po sa datos, mayroon pa lamang na 24 na kaso sa probinsya ng Batangas. Kakaunti pa lamang bilang pa sa kamay. Pero walang masama kung tayo ay mag-iingat. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng mask at palaging paghihinaw ng kamay, hindi ka lamang nagiging mas ligtas. Umaambag ka rin sa pagpigil ng pagdami ng pertussis cases sa bansa. Maraming salamat, Sheila. Samantala, sa kasalukuyan, patuloy na naghaharing tensyon sa Gaza Strip sa pagitan ng Israel at Palestine. Ito ay bunsod ng patuloy na labanan at engkwentro sa mga nasabing lugar. Malalaman ang pinakbuong balita sa pag-uulat ni Romel Acosta. Kamakailan, ang nasabing lugar ay sinakop ng matinding tensyon dahil sa sunod-sunod na pag-atake at labanang nagaganap sa pagitan ng Israeli military at Hamas militants. Ang gera sa pagitan ng dalawang kampo ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali at pagdurusa naman sa mga mamamayan ng Gaza Strip. Maraming sibilyan, kabilang ang mga bata at kababaihan, ang apektado sa labanang ito. Base sa pinakahuling ulat, ang bilang ng mga nasawi ngayong buwan ng Marso ay patuloy pang tumataas. Mahigit 31,000 katao na ang namatay, kung saan mahigit 30,200 ay Palestino at mahigit 1,400 naman ay Israeli. Kasama rin sa mga biktima ang 74 na journalists. Dagdag pa rito, mahigit 136 na UNRWA aid workers ang nasawi. Nananawagan ng United Nations sa parehong panig na itigil ang karahasan at magsagawa ng negosasyon upang makapagpatupad na ng pangmatagalang solusyon sa kaguluhang ito. Nagbabalita, Romel Acosta. Mapadaan naman tayo sa lungsod ng Batangas sa bayan. Ang weather forecast natin ay mahinang pag-ambon. Ngunit magdala pa rin ng payong dahil pumapatak ay hindi tubig ulan, kundi ipot ng mga ibon. Alamin natin sa kwento ni Luis Lavides. Nakadaan na noong Enero ang fiesta ng Batangas, ngunit mga kawad ng kuryente mukha pa ring puno ng banderitas. Sabi nga ni Ate Risa sa kanyang vlog, are taken off by the birds. They must be 1,000 of birds. Look at the birds. Sobrang dami nga naman, mahirap nang pigilan ang sarili na maging hindi OA. Ang pagdapo dito ay mistula naging habit na ng mga layang-layang gabi-gabi at madalas sumisira na sa itsura ng mga gusali. Pagtingala nga namin, akala namin ay normal na puno. Ay! Marami pa ang ibon sa dahon. Kanina nga sa aming shooting, ako ay naiputan din. Grabe talaga, nakakadiri. Pero para naman sa mga Batanggenyo na katulad ni Kuya na itatago natin sa pangalang Elmore, normal na raw ito sa kanila. Kaming mga Batanggenyo ay kami sanay na riyan. Ang ginagawa namin, kami nakatingin sa baba. Bakit? Kasi sa unang rason, hindi ka dapat titingin sa taas. Kasi pag tumingin ka sa taas, baka may makataan ka sa mukha. Ngayon, kaya ako gusto na tumingin kayo sa baba, ay para tingnan ninyo kung saan yung pwesto nakakaunti yung ipot. Tapos, dun sa pwestong yun, ay di doon kayo maglalakad. Ay Kuya, ano po yung nasa sapatos nyo? Parang ipot yan. Ay po. Takbo. Grabe na pala sa Batangas City ngayon, partner. Hindi lang tubig ang umuulan, pati rin palang mga ipot ng ibon. Bakit tama ka dyan, partner? Hindi na lang sinag at init ng araw ang sinasalo ng payang, kundi pati ipot na rin ng mga ibon. Ano na lang kaya pag pumunta tayo dyan sa bayan? Kaya nga, partner. Pero alam mo ba, may alamat ito? Hindi. Ano yun? Kasi yung New City, ayun yung dating tirahan ng mga ibon. Nung naipatayo itong mall na to, nawalan sila ng tirahan, kaya sila naglilibot dito sa Batangas para makahanap ng bagong tirahan. Para pala tayong mga Pilipino ay maiihalin tulad sa mga ibon ito. New City, tinanggalan ng tirahan ang mga ibon. Ang talagang atin namang New City, yung mga bansang nag-impluensya at sumakop sa atin na ito na rin unti-unting nagtatanggal ang ating mga pagka-Pilipino.
Pero partner, hindi naman choice ng mga ibon na mawalan sila ng tirahan. Hindi katulad natin mga Pilipino na may choice tayo kung ma-impluwensyahan ba nila tayo o hindi. Tama ka nga naman. O siya, batang Quiapo na partner. At yan po ang mga balita sa araw na ito. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita. Ako po si Jenabel Maquinto. Ako, si Suzanne Haldo. Ito ang Balay Talakayan kung saan Handog ay kaalaman. na puro katotohanan. Maraming salamat mga kaspar. Nagbabalita ng pampasalukuyan sa Channel O1. Balita Talakayan.